Narito na ang part 2 ng 12 OFW ipon tips para mas mabilis ka nang makauwi sa Pilipinas. Kung first time mo pa lang na napanood ang video kong ito, ay mas mainam na i-click mo muna ang video ito at panoorin para mas makarelate ka sa topic ngayon. At kung napanood mo na ang part 1 ay dumako na tayo sa 7 to 12 OFW ipon tips ko. Number 7, planuhin o pag-ipunan ang pagbabakasyon. Hindi biro ang pagiging OFW dahil nagtatrabaho ka, milya-milya ang pagitan mula sa iyong inang bayan. Hindi ito yung tipong kapag wala ka sa mood na magtrabaho, ay basta-basta ka na lang papara sa kanto ng tricycle at uuwi sa inyong barangay. Kaya nga para ma-maintain ang ating sanity, I recommend na magbakasyon ka din kapag may time. Pero hindi ura-urada. Planuhin at pag-ipunan ang pagbabakasyon para hindi makompromiso ang ipon mo. Bigyan ko kayo ng isang senaryo. Nabalitaan mo umuwi si Tito galing abroad kaya excited ka na makita siya. At umaasa ka rin na somehow maambunan ng pasalubong. Syempre, pagdating mo sa bahay nila, ang daming tao sa pinto. Tapos nakita ko si Tito naka-shades, nakalakos na damit, tapos naka-Jordan pa. Habang nagchat-chat gamit ang kanyang iPhone 15 Pro Max. Nagliliwanag siya sa mga mata mo nung time na yun. At nasabi mo na lang sa sarili mo, ang yaman na talaga ni Tito. Naku, may utang yun. Hindi ko naman nilalahat, pero karaniwan ng eksena ng mga OFW ang nagbabakasyon ng hindi pinaghahandaan. Bakit ko to nasasabi? Gawain ko ito dati. Nagbabakasyon ako sa Pinas, pero pagbalik ko ng abroad, wala akong allowance. Kaya nangungutang ako sa mga katrabaho ko. At alam ko ganito rin ang gawain ng karamihan. Bakit ko ito nasasabi? Kasi naalala ko nung nagbakasyon ako, may 5 taon nang nakakaraan. May kababayan din akong nakasabay sa airport ng Incheon dito sa South Korea. At kapareho ko, wala na rin siyang allowance. At ang malala pa, nasa Pilipinas pa lang daw siya pero nangungutang na siya sa mga katrabaho niya dito sa Korea dahil wala na raw siyang pera. Kung gusto mo talagang makaipon habang nagtatrabaho ka abroad, I highly suggest na pag-ipunan mo ang iyong pagbabakasyon kahit saan pa mang lugar yan dahil maniwala ka sa akin, hindi biro ang gastos lalo na sa Pilipinas. Kung magkano lang ang naipon mo para sa iyong bakasyon ay ito lamang ang budgetin mo para sa Pilipinas. Ang hirap kasi sa ating mga OFW, pinaninindigan natin yung mga akala ng ibang tao sa atin. Mayaman na yan si Mark, branded ang mga suot, galing abroad eh. Tara puntahan natin si Angela, iyain natin sa Boracay, tutal marami naman pera yun. Galing abroad eh. Paring June, kamusta ka na? Malapit ka na palang umuwi? Pasalubong ko ah. Familiar ba kayo sa mga ganitong senaryo? Tapos pressure na pressure ka naman. Huwag kang ma-pressure sa mga akala nila sa'yo. Magpakatotoo ka base lamang sa laman ng pitaka mo. Don't buy or expend too much just to impress people. It will lead you to financial stress. Number 8, pag-aralan mag-budget. Ito ang isa sa mga dapat pinag-aaralan ng mga OFW para makaipon sila abroad, ang pagbabudget. Actually, lahat ng mga taong kumikita o may perang dumadapo regular sa kanilang mga palad ay dapat pinag-aaralan ng pagbabudget. Kasi kung hindi mo ito gagawin, para kang sumugod sa giyera ng walang tamang strategy kung paano mananalo. Para kang nagpagawa ng bahay pero wala namang sinusunod na plano. Para kang nagdadrive ng sasakyan pero hindi mo naman alam kung saan ka pupunta. Ganito rin ang pag-ipon. Kung magbabala kang mag-save pero wala ka namang goal at wala kang sinusunod na budget, malamang ay wala kang maiipon, or kung makapag-ipon ka man, minsan meron, minsan wala. Kasi ang isang taong hindi marunong mag-budget, chances ay walang disiplina sa pera, sobra-sobrang gumastos kasi walang sistema kung paano ma-monitor kung saan-saan napupunta, magkano at kung paano mo ginagastos ang kinikita mong pera. Para makapag-save ka, pag-budget ka. Kapag natanggap mo na ang iyong sahod or income, gawin mo ang 50-20-20-10 rule ng savings. Ang 50% ay pagkakasyahin mo para sa pang-allowance ng mag-anak mo sa Pilipinas, pambayad ng mga bills, pambili ng mga necessities mo o yung tinatawag nating needs. Ang unang 20% naman ay para sa mga wants mo o ito yung reward mo para sa iyong sarili. Tulad ng pagkain mo sa labas, pambili ng bagong damit, pambili ng bagong gadget o anumang mga bagay na magbibigay ng pakiramdam sa'yo na nare-rewardan ka sa mga hirap ng pagtatrabaho mo. Isang paraan din ito upang maging ganado tayo sa ating pagtatrabaho at pag-iipon. Dahil sa isip natin ay every month may aabangan tayong reward para sa ating sarili. Ang isang 20% naman ay ito yung sa savings mo. Ito yung mga ipon mo tulad ng emergency fund, educational fund, kung meron kang pinaghahanda ang pag-aaralin sa hinaharap, investment or business fund. Ito yung fund the way out mo para makauwi ka na for good sa Pinas. Ito yung fund na maaaring magbigay ng freedom sa'yo sa hinaharap. Sa freedom para mas makasama mo na ang iyong pamilya ng mas mahaba nang hindi mo inaalala ang inyong panggastos once na makapag-build ka na ng passive income. Freedom sa pag
magpili ng mga bagay na gusto mong bilhin nang hindi ka na tumitingin sa presyo. Ang natitirang 10% naman ay ilalaan mo sa iyong tithe sa Diyos o pagtulong mo sa mga nangangailangan. Ang susi para maging effective ang iyong budgeting ay disiplina. Meaning ay dapat committed ka sa iyong budget plan. Pagkasyahin mo lamang kung ano yung natirang panggastos sa iyong needs at wants. Pag-ipunan ng mga luho, regular na mag-ipon, practice delayed gratification, tumulong sa kapwa at ibigay ang para sa Diyos. Number 9, matutong tumanggi. Karaniwan na sa ating mga OFW ang lapitin ng mga humihingi ng tulong. Karaniwan na din sa atin ang palaging taya sa pasyalan at ambagan. Kahit yung mga nag-aalok ng iba't ibang klaseng investment ay paborito tayong targetin. Connotation na kasi sa ating mga abrodero ang salitang mayaman at madatong, which is not true in many cases. Hindi kasi nakikita ng mga nasa Pilipinas ang totoong kalagayan natin habang nagtatrabaho tayo abroad. Hindi din nila alam kung ano yung totoong sinasakripisyo natin. Hindi ko naman nila lahat pero akala kasi ng iba, pinupulot natin ang pera sa ibang bansa. Kaya nga minumungkahi ko na kung seryoso ka talaga na makapag-ipon para mas mabilis ka nang makauwi ng Pilipinas, ay matuto ang tumanggi. Tumanggi sa mga taong lumalapit lang sa'yo kapag ka may kailangan sila. Pero nung walang-wala ka, ay hindi ka man lang magawang kamustahin. Hindi naman sa nagdadamot ka, kaya nga may nakalaan kang 10% para sa iyong charity fund, diba? Ito lamang yung porsyentong gagamitin mo upang ipambigay ng tulong sa mga nangangailangan. Huwag ka nang lumagpas dito dahil may mga priorities ka din bukod sa kanila. Matuto ka ding tumanggi sa mga taong walang ibang iniisip kundi ang gumastos at magpakawalwal sa buhay. O yung may mga FOMO o YOLO mentality, iwasan mo sila. Hindi porke may pera ka na ngayon ay makipagsabayan ka na sa mga kilala mo na walang ingat sa panggastos sa kanilang pera. Kaya nga may 20% ka na nakalaan sa iyong mga wants, diba? Once na nagamit mo na ito, huwag ka nang mag-exceed pa. Matuto ka din na tumanggi sa mga nag-aalok sa iyo ng investment na nangangako ng garantiyang kita. Scam yun. Tandaan na ang legit na negosyo o investment ay walang garantiyang kita. Ang totoo niyan ay yung laki ng kita na ninanais mo ay nakabase yan sa risk na kaya mong i-take. O kahit pa legit yung mga investment na inaalok sa'yo, ay mas mainam na pag-aralan mo muna ito bago mo ito tuluyan na pasukin. Alamin ang mga pros and cons. Madali lang ba ang liquidation ng iyong pera dito? Kung halimbawa gusto mo na mag-back out or kung gusto mo nang kumubra, sa papaanong paraan kakikita sa investment na inaalok sa'yo? At ano-ano yung mga risk na yung kakaharapin? Manageable ba ang risk o hindi? Maging mapanuri bago sumali sa ganitong industriya. May kasabihan nga tayo, diba? If it's too good to be true, then it's definitely not true. Number 10, huwag maging emotional. Likas na sa ating mga Pilipino ang mapagmahal sa pamilya. To the point na gagawin ng lahat, mapasaya lamang natin sila. But unfortunately, marami ang nakaabuso sa ganitong kultura. Especially ang ating mga kababayan na nangingibang bansa. Ito ang isa sa mga reason kung bakit karamihan sa mga OFW ay umuuwing walang ipon. Masyado kasing emosyonal. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puso dapat ang paiiralin. Lalong-lalo na kung ang usapin ay tungkol sa finances. Sabi nga sa Jeremiah chapter 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?" Huwag masyadong maging emosyonal kung gusto mo talagang makaipon ng pera habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Huwag ipadala lahat ang iyong kinikita sa iyong pamilya. Ipadala mo lamang yung amount na sasapat sa kanila hanggang sa susunod na sahod mo. Magbigay ka lamang kung talagang may susobra. After mong ibukod ang para sa iyong savings at iba pang mga dapat pagkagastusan. Turuan mo silang tipirin ang perang pinapadala mo at paalalahanan sila na bigyang halaga ang sakripisyo mo bilang OFW sa pamamagitan ng pagmamanis ng tama sa perang pinapadala mo. Nang sa gayon ay may opportunity ka na makapag-ipon. Nakakalungkot lang kasi isipin na sa dami ng mga content creator at mga nagpapaalala sa atin na kung gaano kahalaga ang pag-iimpok ay marami pa rin ang nauhulog sa patibaw ng emosyon. Halimbawa, kapag may ni-request ang isang miyembro ng iyong pamilya pero kahit labag ito sa loob mo dahil alam mo na hindi pa ito deserve na ibigay sa kanya sa ngayon, ay nakakasurpresa pa din na gagawan pa rin ng paraan ng abrodero mai-provide lang ito. Kaya kadalasan, nakukompromiso ang pag-iipon. Kaya importante talaga ang pagkakaroon mo ng sariling bank account sa Pilipinas. Para kapag naipadala mo na ang para sa ipon mo, ay sure ka na sa savings lamang mapupunta ang iyong pera. Ipaliwanag mo sa
pamilya mo na may target amount ka na nire-reach at kailangan mo ng kanilang pangunawa at kooperasyon. Hindi mo lang naman ginagawa to para sa sarili mo kundi para rin sa kanila. But first, kailangan mo munang tulungan ng sarili mo nang sa gayon ay kapag nakaahon ka na ay kaya mo na rin silang tulungan financially. Number 11, alagaan ng katawan. Siguro magtataka ang ilan. Anong connection ng pag-aalaga ng katawan at pag-iipon? Well, bilang isang OFW, you are the most valuable asset for generating income. Think of yourself na parang isang pampasadang sasakyan. Araw-araw ay kinakargahan ito ng krudo o gasolina para umandar. Regular din itong chine-check up kung nasa tamang level pa ba ang langis nito. Ganun din ang level ng water reservoir. Chine-check din ang hangin ng mga gulong, filters, mga ilaw at preno, maging ang mismong makina ay sinusuri din upang matiyak na maayos itong tatakbo at maagapan agad kung meron ba itong sira. Dahil kung hindi, imbes na magbigay ito ng kita ay maaaring gastos pa ang bigayin ito sa may-ari. Ikaw ba? Anong mangyayari sa katawan mo kung hindi ka kakain ng tamang pagkain na kailangan ng iyong katawan? Kung hindi ka magpapahinga sa tamang oras? Anong mangyayari sa katawan mo kung imbes na masusustansyang pagkain ng kinakain mo ay mga unhealthy foods at masasamang bisyo pa ang ginagawa mo araw-araw? I think eventually bibigay ka katagalan, magkakasakit at maaaring manganib pa ang buhay mo dahil dito. Malaking chance na maospital ka. At alam naman nating lahat na hindi biro ang maospital dahil bukod na sa napakamahal ng bawat araw na ilalagi mo dito, nandyan pa ang mga gamot na obligado kang bilhin. Kung mamalasin ka pa ay maaari ka pang operahan depende sa lubhan ng iyong karamdaman. Lahat ng mga kinikita mo ay maaaring mapunta lamang sa mga ito. Mabuti kung may panggastos ka sa mga bills kung sakaling mangyari ito sa'yo. Pero hindi ko to sasabihin para mang-insulto but most of the time, maraming mga OFW ang na-admit sa paggamutan ng walang pera. Marami ang nasisira ang pangarap once na tinamaan sila ng malubhang karamdaman sa abroad. Kahit ako ay aminado rin na takot na madapuan ng malubhang sakit dito sa ibang bansa dahil although may emergency fund ako, pero sa capacity ng finances ko ngayon ay alam kong hindi ito sasapat. Kaya para mabawasan ang chance na mangyari ito sa akin at sa'yo, isinasuggest ko na alagaan mong iyong katawan. Kumain ng masusustansyang pagkain, piliting matulog sa tamang oras at gawing regular ang pag-eehersisyo. So guys, gaya nga ng nakita nyo, nag-exercise ako. Everyday po yan tuwing mag-out ako galing sa trabaho. At least 30 minutes a day. Whole body na siya. Simula sa chest, sa legs, shoulder, sa back, sa bicep, tsaka sa tricep. Kada isang linggo, magpapahinga ako niyan ng isa or 2 beses. So nire-rewardan ko rin yung sarili ko ng pahinga. Hindi excuse na kahit nasa abroad ka wala kang time na mag-workout. Meron yan. Alagaan natin yung katawan natin. Kaya mo yan. Kapag ginusto naman, talagang maraming paraan. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Maaring hindi mong mapapansin ang epekto nito ngayon, but in the long run, ay makikita mo din na unti-unting mag-i-improve ang kalusugan mo. And I'm not saying na kapag ginawa mo yung mga sinasabi ko ay 100% na hindi ka na magkakasakit. Pero malaki ang may tutulong ng malusog na pangangatawan upang makarecover kung sakaling tapuan ka man ng malubhang sakit. Number 12, alalahanin mo palagi ang bakit po kaya ka nag-abroad. Marami sa ating mga kababayan ang inabot na ng ilang taon sa ibang bansa. Marami ay dekada nang nagtatrabaho sa bansa ng mga banyaga. Ang iba naman ay mas pinili na lang na doon na lang mamalagi. Ang iba naman ay plano na talaga nila sa umpisa pa lamang na manirahan abroad. Pero ikaw, ikaw na walang planong manirahan dyan dahil naniniwala ka na sa Pilipinas talaga ang tahanan mo. Alalahanin mo palagi ang bakit mo kaya ka nandyan. Ang ibig ko lang sabihin ay always prioritize your main goal para hindi ka gumagawa ng mga bagay na wala namang kinalaman sa original na plano mo. Katulad ng labis-labis na paggastos at hindi pag-iipon. Isipin mo palagi kung para saan ba yung pagpila mo sa building ng DFA noon habang tirik na tirik ang araw para lang makakuha ka ng pasaporte. Para kanino mo dinededicate yung pakikipagsiksikan mo araw-araw sa mga bus at jeep makapunta ka lang sa ina-applyan mong trabaho noon. Bakit mo tinitiis ang gutom sa Ortigas noon para lang makapag-process ka ng mga requirements mo? Para kanino at bakit ka nga ba nandyan sa abroad ngayon? Nakakalungkot lang isipin na marami sa mga kapwa ko OFW ang nakatungtong lang ng ibang bansa ay masyado nang nilibang ang mga sarili. Hindi naman masama ang magsaya, pero may ilang kakilala kasi ako na imbes na isave ang kinikitang pera ay kabaliktaran ng ginagawa. Marami din ang nasisirang pamilya ng dahil sa pag-abroad. Totoo talaga ang sinasabi ni Sir Mix Jose, isang content creator at isang motivational speaker. Dati rin siyang OFW kaya nakaka-relate siya sa istorya natin. Ang sabi pa niya, karamihan daw sa mga OFW ay mas pinipili ang yabang kaysa sa
kalayaan. Marami ang tatamaan nito, pero most of the time, totoo naman to, di ba? Be intentional habang nagtatrabaho ka abroad. Huwag mo ipagsawalang bahala ang kinabukasan mo at ng iyong mga mahal sa buhay nang dahil lang inuna mong gastusan at mas binigyan mong atensyon ang mga bagay na nagpapataas ng iyong ego. Oo, regalo ng Diyos kaya ka nandyan, pero naniniwala ako na hindi ka nilagay dyan ng Panginoon upang dyan na tumanda. Naniniwala ako na may iba't ibang yugto ang buhay ng mga tao at bahagi lamang ng kabanata ng buhay mo ang pag-abroad. Hindi pa yan ang happy ending mo. Maging masipag at faithful sa trabaho, mag-ipon regular, at kapag sapat na ang iyong ipon ay consider mo ang pagtatayo ng sarili mong negosyo once na makauwi ka na, para makasama mo na din ang mga mahal mo sa buhay na matagal nang hinahanap ang presensya mo sa tabi nila. Then kapag established na ang iyong negosyo ay maaari ka na din makatulong sa ibang tao na nangangailangan din ng trabaho. Who knows, baka pagdating ng araw ang mga foreigner na ang nagtatrabaho para sa kumpanya mo, at higit sa lahat ay para mas may oras ka na sa totoong purpose na binigay sa iyo ng Diyos. Parang buhay ni Moises. Kilala natin si Moises na ginamit ng Diyos upang palayain ang mga Israelita sa kamay ng paraon ng Ehipto. Pinaka-trademark na siguro ni Moises yung paghati niya sa Red Sea or Sea of Reed. Pero kung himay-himayin natin ang mga panahon na nilagi niya dito sa mundo, makikita natin na ang mga pinakamahalagang pangyayari sa kanyang buhay ay nahati lamang sa 4 na yugto. Una ay ang pamumuhay niya ng marangya bilang prinsipe ng Ehipto. Pangalawa ay ang pagtakas niya sa bansa dahil sa pagkipil niya sa isang tao at namuhay ng simple bilang isang pastol ng mga tupa sa land of Midian. Ang pangatlong kabanata ay nang tawagin siya ng Diyos upang atasan siya na palayain ang mga Israelita sa kamay ng paraon ng Ehipto. Naniniwala ako na dito na din nagsimula ang totoong purpose ni Moises. At ang pang-apat at ang mga natitirang panahon ni Moises ay inilaan niya sa pag-lead sa mga tao ng Diyos patungong Promised Land. Basahin niyo po ang buong detalye ng buhay ni Moises at ang kabutihan ng Diyos sa Biblia sa libro ng Exodus. Ikaw ba? Anong purpose mo? Kung sa tingin mo ang pagiging OFW mo ang totoong purpose mo sa buhay, think again. Hindi ko masasabi kung ano ba ang purpose mo sa mundong ito. Only God knows. Kaya pray and seek guidance from Him. I'm sure hindi lang natatapos sa pagiging OFW ang buhay mo. May mas malaking plano pa ang Diyos para sa'yo. Kaya pagbutihan natin ang pagtatrabaho. Seryosohin din natin ang ating pag-iipon. Ang sa gayon ay makauwi ka na. At yan po ang 12 OFW ipon tips ko. Sana po ay nakapulutan nyo ng aral ang content kong ito. Nais ko pong magbigay pugay sa mga kapwa ko OFW na patuloy na lumalaban sa mga hamon ng buhay saan man panig sila ng mundo naroon. Totoo pong bayani kayong maituturing dahil sa ipinapakita ninyong tapang, dedikasyon, talino, pagtsatsaga, at higit sa lahat ay ang unconditional love na ibinibigay nyo sa inyong pamilya sa Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. At para naman po sulit ang perang ipinapadala ninyo sa inyong pamilya sa Pilipinas, i-check niyo po ang videong ito kung paano makaipon ng mabilis. At i-share niyo ito sa kanila para naman may tamang guide sila sa pag-iipon. Sana po ay huwag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-share niyo na rin po yung video na ito sa mga kakilala niyo na kailangan ng ganitong content. See you on my next vlog. God bless.